All-Star ng Japan B1 B-League sa Nagasaki inaabangan na at ang combo na pwede nating makita ay ang kay Soto at Hyun Jung Lee ng South Korea, ang pambato ng Gilas at Soccer na talaga namang merong mataas na potential sa paglalaro ng basketball. Parehong nakapagpakita na ng magandang laro para sa kanilang bansa sa FIBA competition. Meron pa tayong AG Edo, Dwight Ramos, Bobby Ray Parks, Manong Kiefer at iba pa. Gusto sana nating makita ang team na ito na naglalaro sa seryosong laban dahil hindi rin biro ang kanilang lineup. Malakas Dwight Ramos, Lee Hyun Jung, AG Edo, kay Soto, tapos Ray Parks at Manong Kiefer. Papalag nga rin ito laban sa team ng New Zealand. Yun nga lang hindi natin makikita ang talagang lakas o potential lang team na ito dahil sa All-Star sila maglalaro at kung All-Star ang usapan, papasayahin nila ang mga fans at pag-i-enjoyin sa laro. Entertainment, ika nga nila, yung ikasasaya ng mga fans ang number one priority. Kung gusto nila ng mga highlight plays, yun ang makukuha nila sa event na ito, ang All-Star ng Japan B1. Kay Soto, malalaman na natin kung sa All-Star ng Japan B1 makakapaglaro at Gilas chances na manalo laban sa dalawang powerhouse teams dito sa FIBA Asia ay tataas nga rin. At ito ay dahil sa muling pagbabalik ni Kay Soto. Inilabas ng Kushigaya Alphas na sa January 28 ay mga Kay Soto figures ang kanilang ipamimigay at limited lamang ito sa first 3,000 attendees at nagmistulang Kay Soto event ang araw na ito ng kanilang laro. Alam na natin na ang comeback man target ni Kay Soto sa muli niyang pagbabalik sa hardcourt ay ngayong January at galing na mismo kay Kay ang info na ito. Pwedeng mapaaga at pwede rin naman na mahuli ng konti ang kanyang pagbabalik sa hardcourt, pero ang sigurado natin makakabalik si Kay sa paglalaro ng basketball. Yung exact date si Kay Soto lamang ang nakakaalam dahil maging ang kanyang team ay nakadepende sa kondisyon ni Kay kung ready na ba siya. Game ready na para sa bakbakan sa loob ng paint. Alam na natin na matindi ang Kay Soto Junmar combo sa shaded area para sa Gilas team at ang isa pang combo na gusto nating makita ay yung QMB at Kay Soto bago ito para sa mga Gilas fans. May bilis at lakas rin si QMB at kung nag-click ang combo nila ni Kay Soto ay may possibility na maging katulad ito ng Kay Soto Junmar Fajardo effect para sa Gilas. Ang New Zealand alam na nila kung ano ang kayang gawin ng Gilas na merong isang Kay, kaya talaga namang magandang preparasyon ang kanilang gagawin sa second window, lalong-lalo na nga at natalo pa sila ng 2 beses laban sa team ng Australia. Ang number 2 spot ngayon sa Group A ay posible na makuha ng Gilas kapag nagawa nilang manalo laban sa team ng New Zealand. Challenge at magandang oportunidad ang nakikita natin para sa Gilas team sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Walang mawawala sa Gilas, pero yung chance sila na ipakita na kaya nilang manalo laban sa powerhouse teams at pagkakataon nga rin na makuha ang number 2 spot sa Group A. Kung kakayanin, bakit hindi ang number 1 spot pa nga? Lalaban rin lang ang Gilas, lalaban na para manalo gamit ang kompletong lineup. Ito ang meron ng Gilas, pagkakataon, chances sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pag-asa, ito ang dala ni Kay sa muli niyang pagbabalik sa Gilas, yung pag-asa na may laban talaga tayo at may kakayahan na manalo. Ito rin ang nakita ni Coach Tim Cone, kaya nga niya nasabi na with Kay ay kaya nilang manalo laban sa malalakas na team sa FIBA. Ito ang vision ng isang Gilas coach na may pinakamagandang record, Asian Games champion record, breaking wins ang nagawa laban sa team ng Latvia at New Zealand. At kung meron lang sanang Kay Soto noong FIBA Asia Cup ay baka pa nga may bagong record na naman ang Gilas sa event na ito. Sa mas pinalakas na Gilas frontline ay may magandang resulta sa mga laro ang daladala nito. Sa bawat game ng Gilas ay meron silang winning chance, lumalaban para manalo. Kitang-kita at damang-dama ng mga fans na hirap talaga ang ating national basketball team na manalo noong walang Kay Soto. Pinahirapan tayo ng Chinese Taipei, pero ngayon na meron ng Kay Soto ang Gilas ay sigurado tayo na kung may chance na magkaharap ulit ang Chinese Taipei at Gilas ay baka hindi na nga magawa pa ng Chinese Taipei na manalo kontra sa Gilas team. Magiging pinakamalakas na frontline sa history ng Gilas ang Kay Soto, AG Edu, Junmar at QMB, lalong-lalo na nga kung nakahabol pa si Ange Kouame. Nakakatiyak tayo na susubukan ng isang Ange Kouame na umapila sa FIBA para siya nga ay maging lokal ng Gilas Pilipinas. At kung Kay Soto Ange Kouame combo ang mapapanood natin, mahihirapan talaga ang ating mga kalaban sa loob ng paint. Idagdag pa natin na itong si Ange Kouame ay nasa halos 7 feet, kaya naman pwede nating sabihin na dalawang 7-footers ang combo natin. Bagito pa masyado noon sina Kay at Ange Kouame noong nagkasama sila laban sa team ng Serbia, pero pinalagan nila si Buban, nagtulungan sila sa loob ng paint at muntikan na magawa ng Gilas na manalo laban sa team ng Serbia. Parehong lumakas sina Kay Soto at Ange Kouame dahil sa nagmature ang kanilang laro. Mas lumawak ang kanilang experience sa paglalaro
maglaro ng basketball kaya di hamak nga na mas malakas ang kanilang combo ngayon kapag sila ang nagsabay sa shaded area. Maganda ang direksyon na tinatahak ng ating national basketball team. Sunod-sunod na improvement sa ating lineup ang mangyayari. Patuloy ang paglakas ng ating national basketball team. Saktong-sakto ito sa FIBA World Cup. Pasok na nga tayo sa second round ng FIBA World Cup, yung cross matches, pero mas maganda pa rin na nasa top 1 o top 2 tayo ng grupo nang sa ganoon ay matapat tayo sa mas mahinang teams ng ibang grupo sa cross matches. At gaya nga ng nabanggit natin, kapag nagawa nating manalo laban sa team ng New Zealand ay malaki-laki ang chance natin na mapunta sa number 2 spot at posible natin itong magawa kapag naglaro na nga si Kai para sa Gilas, dagdag puwersa sa loob ng paint.